Kaya nga mga kapatid, isa pang bagay ang pinapakiusap namin at ipinapayo sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sana'y lalo pa ninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon sang-ayon sa inyong natutunan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Alam naman mo kung ano ang mga katuruang ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Jesus. Kalooban ng Diyos na kayo'y maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang pakikitungo ng bawat isa sa kanyang asawa. So, just because asawa mo, iba na yung trato mo, the way ka makipag-usap, no? Diba, kadalasan sa mga mag-asawa ngayon, pabulyaw kung sila'y mag-usap, pa-insulto, at yung tipong yung nakakasakit na ng damdamin. At hindi upang masunod lamang ang pagnanasa ng laman tulad ng inaasal ng mga hintil na hindi nakakakilala sa Diyos. So if you have come to know the Lord Jesus Christ and you have the knowledge of the Lord Jesus Christ, you know kung anong mga gusto ni Lord Jesus Christ, you know what is a Christ-like na behavior, then do the same. And yun nga, if we follow the footsteps of the Lord Jesus Christ, ay yung mga bagay na mga gawain ng mga hintil, ay hindi po natin ma-practice yun. So hindi na yun ma-practice pa, at hindi, yun nga, mailayo po tayo sa paggawa ng kasalanan. So yun yung purpose bakit tayo gustong i-save ni Lord Jesus Christ at bakit may Holy Spirit. Dahil gusto ni Lord Jesus Christ na ma-exercise yung holiness and righteousness na sa puso natin o yung sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ni Lord Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. Sa bagay na ito, huwag ninyong gawa ng masama at dayain ng inyong kapatid sapagkat paparusahan ng Panginoon ang gumagawa ng ganitong kasamaan. So of course, I was asked kanina ng isang Baptist na Christian, guys, and he asked me kung pagdating daw nung time na nag-share siya sa akin about sa impyerno, ano daw yung sa dalawa daw may option siyang sinabi sa akin kung ito ba daw ay good news or bad news na makakarinig tungkol sa impyerno or pupunta yung soul mo sa impyerno, or yung tipong yun nga, pag gagawa ka ng masama ay talagang pupunta ka ng impyerno. So, pinapapili niya kung ito by good news or bad news. Sabi ko, both. So, pinili ko po yung dalawa. So, sabi ko po na sa both po ako dahil it is good news po para malaman na pag gagawa ka ng masama ay talagang pupunta ka ng impyerno. At sa bad news naman po ay dahil nagkasala ka, nagkamali ka, alam mo at narinig mo ang tungkol sa bagay na yun, at kung hindi ka mag-repent ay talagang pupunta ka ng impyerno. So sabi ko, pinili ko po ang both, yung good news and bad news, dahil ito po yung warning sa mga tao na kung gagawa ka halimbawa ng masama, talagang pupunta ka ng impyerno. And it would be bad news kung ikaw talaga ay talagang pinili mo pa rin gawin yung masama at pupunta ka ng impyerno. So yun, tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. So ano ba yung mga loss of the flesh, the loss of the eyes, and the pride of life? Yun yung mga ugali natin na hindi ugali ng Panginoon Jesus Christ, yung ugali na pagmamataas, pagmamayabang, yung pag-iinsulto, yun po ay lust of the flesh. No? Ito po ay gawa po ng laman. At pati na din po yung mga pag-adultery, yung pag-commit ng yung pangangalunya po, pakikipagtalik outside marriage, o yung iba pang mga bagay na kailangan nating ipag-repent na hindi po nakakatuwa in the eyes of the Lord Jesus Christ. So yun. Kaya sino mang humamak sa aral na ito ay humamak hindi sa tao, kundi sa Diyos na siyang nagkakaloob sa atin ng kanyang Espiritu Santo. So yun nga, hinahamak ang Espiritu ng Panginoon Jesus Christ o Espiritu ng Diyos na nagkakaloob sa atin, guys, ng kapangyarihan para ma-exercise o ma-practice na natin dito pa lang sa lupa kung paano maging banal o righteous. At yun nga, tungkol naman sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid, hindi na kailangang
Paaalalahanan pa kayo dahil itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo magmahalan. So, nare-remind na tayo ng banal na Espiritu ng Lord Jesus Christ how to act as as a Christian. Paano maging maging Christ-like, no? Yung mga gawa natin, yung pakikipag-usap, yung behavior natin, kahit sa facial expression natin, kahit sa pananalita, sa tono, no? Tinuturuan po tayo ng banal na Espiritu para hindi po tayo makapanakit sa ating kapwa. Kasi sabi nga ng Lord Jesus Christ, love your neighbor as you love yourself. So kung anong mga bagay na ayaw mo, yun yung mga bagay na hindi mo gagawin sa iyong kapwa. So pagsikapan ninyo mamuhay ng tahimik, pag-ukulan ninyo ng pansin ng sariling gawain at hindi ang sa iba. Maghanap buhay kayo tulad ng itinuro namin sa inyo. So gusto ni Lord, as much as possible, be at peace with everyone. Hindi mo kailangan na makipagdebate. Hindi mo din kailangan talaga na palagi na makipag-away kung ikaw ay kakantiin. No, it's better to be quiet na lang. So yun, para iwas gulo. So, yun nga, gusto ni Lord Jesus Christ na maging friendly po tayo, approachable, at hindi po tayo mga tipo katulad ng mga hentil, mamuhay na mga pangit ang ugali, gano'n. So, maghanap buhay kayo tulad ng itinuro namin sa inyo. Dahil dito, igagalang kayo ng mga hindi mananampalataya at hindi na ninyo kailangang umasa sa iba. So, dahil yun nga, hindi ka naman umaasa sa ayun nga, iba at talagang nagtatrabaho ka ng maayos. So yun gusto ni Lord na pagsikapan natin na mamuhay ng payapa. Gusto ni Lord na tayo ay walang inaagrabyadong tao, hindi tayo nananakit. Talagang gusto ni Lord na gawin lang natin kung anong tama. So dahil dito ikagalang, dahil sa mga gawa mo na talagang mabubuting gawa, no, ikaw ay igagalang. Hindi lang sa igagalang ka ng tao, kundi proud pa ang puso mo. So, sa verse 13 na po tayo, ang pagbalik ng Panginoon. Mga kapatid, nais namin malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. So, eto guys, it's an information about sa mga taong namatay na. Kung saan ba talaga sila pupunta, bakit kailangan mamatay ang tao, kailangan ba itong katakutan, kailangan ba ng tao na magpanik when it comes to death. So, dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. So, the Lord Jesus Christ is the great example guys of dying on the cross. Namatay siya guys, but on the third day He rose again. Pinabuhay sa Lord Jesus Christ. And yun nga guys, katulad ng nangyari kay Lord Jesus Christ, He died on the cross on the third day. Tapos after ng 3 days na yon, siya ay nabuhay muli. Kita siya as a proof na siya ay the living God. And yun yung nangyari. He rose from the dead kasi nga He wants His Holy Spirit to rest in us. At kapag banggit ang pangalan ng Jesus Christ, then automatic ay papakinggan ng ating Ama ang ating mga dasal. Kaya nga, diba? Pag halimbawa, if you practice holiness and righteousness in the eyes of the Lord, and all of your prayer requests will be answered instantly, or kung minsan ay talagang kailangan mo pang maghintay. Pero yun nga, pagdating kay Lord Jesus Christ, kapag natuwa si Lord sa'yo, then the Lord will answer your prayer immediately kapag kailangan na talaga. So dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. So dito pinapakita sa buhay ni Lord Jesus Christ na ang Panginoon ay very unlimited in power. So si God ay unlimited yung power niya. Hindi lang siya yung tipong nagpakatao at namatay at wala nang saysay ang kanyang pagpapakamatay. Kundi i-execute ini-execute niya talaga ang complete expression of love, kung ano talaga ang tunay na servant, kung paano talaga maging isang tunay na Christian, not by name alone, but sa pamamagitan din ng gawa. So yun po gusto ng Lord Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. So sa araw na iyon,
Ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo, tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon na hindi mauuna sa mga namatay. So, this speaks about sa rapture, guys. It's all about the rapture. Kung paano hindi namatay si Elijah and Enoch, ay ganun din ang mangyayari sa mga Christians sa darating na panahon, darating na araw. So sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos. So ito na yung sinabi natin, pinag-uusapan natin sa mga Bible study natin everyday, na si Lord Jesus Christ ang unang mag-blow ng kanyang golden trumpet, followed by sa mga archangels na niya. So yun yung mga 7 trumpets na pinag-usapan natin, guys. 7 seals of the wrath, the bowls of the wrath of Jesus Christ, also known in Hebrew, Yeshua HaMashiach. So pagkatapos tayo ng mga buhay at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. So it speaks about the rapture. So sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Stop na yung mga hindi magandang mga salita, hindi naman nakakatulong. Kaya nga palakasin ninyo ang loob ng bawat isa. Yun nga po ang gusto ng Lord ay encourage ang bawat isa kung sino man yung parang matamlay sa spiritual, namihina sa spiritual, kailangan natin sila, guys, akayin. Dahil yun yung instruction. No? Kasi ang secret ng Panginoon ay unity. So kung mga kalaban nga na hindi natin nakikita, guys, ay nagmi-meeting at united talaga sila para atakihin tayo. So dapat mas lalo din tayong united. As God the Father, Son, and Holy Spirit are united, so are we ng mga anak ng Panginoon, ng anak ng Diyos.